Nauwi sa trahedya ang isa sanang masayang pagdiriwang ng unang anibersaryo ng programang Wawawi ng ABS-CBN. Sino mag-aakala na ang dapat sana'y masayang pagdiriwang sa ika-isang anibersaryo ng sikat na noontime show ng ABS-CBN na Wawawi noong 2006 ay mauuwi pala sa isang malagim na trahedya. 73 katao ang nasawi habang tinatayang 400 katao naman ang nasugatan. Paano nga ba nawi sa ganito kalagim na insidente ang dapat sana'y masayang araw na ito para sa host ng sikat na noontime show na si Willie Revillame at sa libo-libo mga tao na makikisaya sana rito? Kamusta na kaya ang mga naging biktima ng tinaguriang Ultra Stampede? Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Sa video na ito ay ating balikan ang isa sa pinakamadugong kaganapan sa Pilipinas na gumimbal hindi lamang sa bansa, kundi maging sa iba't ibang parte na rin ng ating mundo. Noong February 4, 2006, tinatayang nasa 30,000 katao ang naghihintay sa labas ng PhilSports Arena para makisaya sa ika-isang anibersaryo ng sikat na afternoon TV show na Wawawi ng ABS-CBN, kung saan host ang kontrobersyal na personalidad ngayon na si Willie Revillame. Umaga pa lamang ng araw na yon ay talaga namang marami na ang nag-aabang sa show na gaganapin bandang 1:00 ng hapon. Ang iba nga ay ilang araw nang nag-camping pa sa labas ng nasabing venue upang makauna lamang sa pila. Maraming mga mahihirap nating kababayan mula sa Kalakhang, Maynila hanggang sa iba't ibang karating probinsya ang naisipang pumunta rito. Nagbabaka sakali na maaambunan kahit kaunting papremyo. Sino ba naman ang hindi maiengganyo? Mamimigay kasi ang naturang palabas ng limpak-limpak na papremyo. Aabot pa nga ang grand prize sa 1,000,000 piso at mayroon pang iba't ibang paraffol katulad ng jeep, taxi at maging house and lot. Napakalaking bagay nito lalo na sa pamilyang Pilipino noong 2006. Marami kasi ang nagtsatsaga noon sa 100 pisong kita kada araw. Sobrang limitado lamang naman ang maaaring makasali, kaya naman marami ang pilit na nag-uunahan upang magkaroon ng tsansa na makalahok dito. Bandang 6:00 ng umaga nang magsimula na ang pamimigay ng ticket ng mga organizers. Nang marinig ito ng maraming tao, marami ang kaagad na nagsiksikan, nagtulakan at pilit na gustong makauna sa pila upang makakuha ng ticket na pwedeng magpabago sa kanilang buhay. Dahil karamihan ng tao na nabibigyan ay ang mga nasa unahan lamang ng pila, maraming tao sa bandang hulihan ang nawalan na ng pasensya. Naging marahas ang tulakan, marami ang naiipit at nagkakasakitan na mga tao. Dito na nga ay nagsimulang isarado ng mga gwardya ang entrance sa pag-aakalang mapapakalma nito ang sitwasyon at ang mga tao. Sa kabila nito, patuloy pa rin na nagaganap ang tulakan dahil sa tensyon at panik sa gitna ng napakaraming tao. Sa patuloy na pagdagsa ng libu-libong mga tao na ito, marami ang naipit sa isinarang gate. Ilang saglit mga ay sa pilitan na itong nabuksan na ikinatumba ng karamihan sa mga taong nasa unahan. Dito na nagsimula ang crowd crush o ang stampede. Naapakan na ang mga taong nadapa at natumba habang tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng mga taong hindi alam ang nangyayari sa bandang unahan. Noong una ay nakalang 88 katawang namatay dahil sa double counting ng mga rescuer, pero kalaunan ay itinamaan nila ito at ang bilang ng nabiktima lumabas sa kabuuang opisyal na bilang na 73 katao ang nasawi at karamihan dito ay mga babae at mga matatandang tao, samantalang 400 katao naman ang naitalang nasugatan sa malagim na trahedya. Nang makarating sa management ng programa at ng network ang trahedyang ito, kaagad nilang ikinansela ang show at ipinospone naman ang nasabing selebrasyon para sa anibersaryo. Ito ay sa kabila ng kagustuhan ng host na si Revillame na ituloy pa rin ang nasabing programa. Sa interview nga, sinabi ni Willie Revillame na gusto lamang naman nila magpasaya at makatulong sa mahihirap at wala namang may gusto sa mga nangyayari. Ayon sa naunang investigasyon, ilang mga survivors sa nasabing Ultra Stampede
ang nagsabi na mayroong nagbiro mula sa karamihan ng mga tao na mayroong bomba at iba pa mga false alarm na biro. Ito di umano ang naging simula ng panic sa mga tao, kaya naman nagsimula ang tulakan na nauwi sa malagim na crowd crush. Nagkaroon din ng tsorya ang international news outlet na BBC at ABC na posibleng totoo nga ang bomb threat ng araw na yon, na agad naman itong pinabulaanan ng mga pulis at otoridad dahil wala naman daw matibay na ebidensya. Nabuo naman ang Task Force Ultra, isang interagency investigating body na binubuo ng National Capital Region Police Office o NCRPO, Department of Interior and Local Government at Department of Justice. Sila ang naatasang mag-imbestiga sa kung ano nga ba talaga naging sanhi ng trahedyang ito. Ayon sa kanila, kakaunti lamang ang ticket na ipinamahagi ng Wawawi, at dahil hindi naman na-anticipate ng mga organizer ang dami ng taong posibleng pupunta, nagkulang umano ang management sa maayos na pag-organize ng event na ito. Ayon sa isang statement nila, ang crowd crush ay na-trigger ng isa sa staff ng ABS-CBN ang nag-announce sa crowd na nasa gate na tanging 300 tao lamang ang pwede makapasok sa loob. Ito ay ang mga tao lamang na nasa loob ng walkway. Sila lamang ang makakasali sa pera o bayong, isang game show segment ng Wawawi na pwede ka manalo ng hanggang 1 milyong piso. Dito na nga na-trigger ang mga tao na wala sa loob ng walkway. Nagsimula ng tulakan dahil excited ang mga tao sa oras na yon, at tanging makasali lamang sa first 300 people ang kanilang nasa isip. Lumabas din sa investigasyon na walang proper coordination sa pagitan ng organizers at ng LGU. Sinabi nila na kahit na humingi ng assistance ang ABS-CBN sa Pasig City Mayor at Police Chief, hindi naman sila kasama sa mga production meeting ng mga organizer. Dahil sa pangyayari, inimbestiga ng National Telecommunications Commission o NTC ang pangyayari at nanganib dito ang license to operate ng ABS-CBN. Nag-file din ng kaso ang mga pamilya ng nabiktima laban sa ABS-CBN sa tulong na rin ng Volunteers Against Crime and Corruption head na si Dante Jimenez. Taong 2007, sa inihain na resolusyon ni Justice Secretary Raul Gonzales, na-clear ang pangalan ni Willie Revillame sa complaint na reckless imprudence resulting in multiple homicide, at napagtibay pa ito noong 2010. Samantalang noong 2009, dinismiss with finality ng Supreme Court ang lahat ng kaso laban sa ABS-CBN. Kung ano na nangyari sa mga biktima ng Ultra Stampede, hindi na natin alam. Nakakuha ba sila ng hustisya? Ewan. Sa tingin ko ay isa na lamang ito sa mga malagim na pangyayari sa ating bansa na nabaon na lamang sa limot. Wala din naman akong makitang update sa internet. Hindi natin alam, baka naman may settlement na naganap na hindi lamang open sa publiko. Kung nagustuhan mo ang video na ito, pakilike na rin bilang suporta, at para sa inyong reaksyon, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng video na ito. Hanggang sa mga susunod na video, maraming salamat po sa patuloy niyong panonood at suporta. Kien Nation.